Nagsimula ang lahat isang gabi habang medyo malamig ang panahon. Binisita ako ng aking bunsong kapatid na nagdadalang tao upang doon muna magpalipas ng gabi. Dahil pamilya, ibinigay ko sa kanya ang kama at ako naman ay naglatag na lamang ng foam sa sahig. Habang nakahiga at walang magawa, kinuha ko ang aking cellphone upang magpalipas ng oras. Sa gitna ng aking pag-i-scroll, pumasok sa isipan ko ang ideya na maghanap ng makakausap. Sinuri ko ang aking mga contact list at doon ko nakita ang numero ng isang lalaki na nakausap ko 3 linggo na ang makalipas. Dahil ito sa isang business plan. Siya si Carl. 30 taong gulang. Noong una kaming magkausap para sa trabaho, may kakaiba na akong hinala sa kanyang mga kilos at pananalita. Parang may radar ako na nagsasabing interesado rin siya sa kapwa lalaki. Upang kumpirmahin ang aking hinala, nagpasya akong magpadala ng isang mapangahas na mensahe. Kumusta? Visual o diretso ka ba? Ang text ko sa kanya gamit ang ibang pamamaraan upang hindi kaagad ako makilala. Nagulat siya at agad nag-reply. Sino ka? Saan mo nakuha ang numero ko? Ayaw kong magpahalata kaagad. Mas gusto kong unti-unting pumasok siya sa usapan. Nagsimula kaming magpalitan ng mga mensahe na unti-unting nagpabago sa takbo ng gabi. Ang kanyang mga unang pagdududa at pagtanggi ay napalitan ng interes at matinding kuryosidad. Nagkasundo kami mag-usap sa telepono habang magkahiwalay kami ng lokasyon. Lumabas muna ako at pumunta sa banyo upang hindi magising ang aking kapatid. Doon sa kabilang linya, naramdaman namin ang isang kakaibang koneksyon at matinding pananabik na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang gabing yong Kuya Allen ay nagtapos sa isang matinding pagpapakawala ng emosyon na nag-iwan sa akin ng panghihina sa tuhod, ngunit may kasamang kakaibang kapanatagan. Oh dear Kuya Allen, Dear Kuya